may take one by sight, one by faith. Take the word of God, or what you see, what you believe is what will be. Can we sing it again? There are two roads. Tayo ito may mga kapatid. There are two roads. Oh, you may take one by sight and one by faith. One by faith. Oh, take the word of God, or what you see, what you believe is what will be, is what will be. Set your wings, oh, set your wings to the winds of faith. Sumampalataya sa kanyang mga salita. Hallelujah. Do not struggle. Do not struggle. It's by grace. Set your wings. Yes, hallelujah. What's your need? What's your need? What's your cry? What's your cry? Be encouraged, mga kapatid. What's your mountain? Much too high. Speak the word. Speak the word of God. And by it will move. It will move. Or you will fly. Or you will fly. Set your wings. Set your wings to the winds of faith. You can fly on a higher place. Do not struggle. It's by grace. It's by grace. Set your wings to the winds. Watch the eagle in the sky. Oh, watch the eagle. Pumasdan sila sa kalamitan. He does not struggle. He does not struggle. He does not struggle. Yes, Lord. For the power that makes him rise is already. Hallelujah. Kanyang biyaya. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Set your wings. Oh, set your wings to the winds of faith. Hallelujah. You can fly in a higher place. Oh, do not struggle. It's by grace. All by grace. Set your wings. Sing it again. Set your wings to the winds of faith. Set your wings to the winds of faith. My God. You can fly in a higher place. Do not struggle. It's by grace. For the last time, set your wings to the winds of faith. You can fly in a higher place. Do not struggle. It's by grace. Set your wings to the winds of faith.
tayo manalangin sa gabing ito. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka sa mga oras na ito, Panginoon. Pinapasalamatan ka, Panginoon, sa mga tagumpay na iyong ipinagkaloob sa iyong mga anak. Sa mga salita, Panginoon, na tunay nga nagpatuloy na nagpapatibay at nagpapalakas sa aming mga spiritual na pagkatao, O Diyos. Salamat, O Diyos, tunay nga ikaw ang nakatingin at tumitingin sa bawat buhay namin. Ikaw ang nakakakita ng bawat struggle ng iyong mga anak. At ikaw din ang nagbibigay ng kalakasan upang kami ay makapagtagumpay. Hallelujah. O Diyos, salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa isang maayos na panahon na iyong pinagkaloob sa amin. Tunay nga ilang gawain ang na-cancel dahil sa masamang panahon, ngunit salamat na ikaw ang nag-provide ng maayos na panahon sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kaligtas, sa pag-iingat na iyong pinagkaloob sa aming pastor at sa kanyang family. At sila'y nakauwi ng maayos sa kanila, Panginoon. O Diyos, aming itinataas din naman sa iyo, Panginoon, ang mga prayer request sa gabing ito. Dinadalangin sa iyo, Panginoon, ang kaligtasan ng asawa ni Sister Wendy, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, ikaw lang ang may kakayanan na tumawag sa iyong mga anak at ikaw ang may kakayanan na magpihit ng mga puso ng mga tao. O kaya naman, Panginoon, kung ang taong ito ay nag-aasam na lumapit sa iyo, Panginoon, nawa siya iyong ilapit at tawagi, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, walang imposible at kung kami mananampalataya, tatayo sa aming pananampalataya, ito'y kaya mong gawin sa mga oras na ito, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Gayun din sa prayer request ng aming kapatid na si Brother David, nawa, Panginoon, ikaw magbalik ng kalakasan sa kanyang pangangatawan, O Diyos. Tunay nga na hindi biro ang kanyang trabaho at ang oras ng kanyang trabaho, ngunit, O Diyos, ikaw ang aming dakilang nagpapagaling, Panginoon. Ikaw ang aming Jehovah Rapha, Panginoon. You heal. Kaya mong pagalingin ang anumang sakit, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, amin tinataas sa iyo ang aming kapatid. Supply mo nawa ang kalakasan sa kanyang katawan. Supply mo nawa minsan pa ang kalakasan, Panginoon, na upang siya'y makapagpatuloy, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Gayun din ang prayer request ng aming kapatid na si Sister Joy. Nang nawa, patuloy mo kaming ingatan, Panginoon, na tunay nga umiikting ang mga rumors of war at war sa iba't ibang dako ng mundo. Nawa, Panginoon, ang iyong Espiritu ay patuloy na sumamat at mag-ingat sa bawat isa. At nawa, Panginoon, makita ng iyong mga anak na tunay nga na ito, na ang iyong pagbabalik ay palapit ng palapit. Even ang kalikasan ay nagsasabi na ikaw ay babalik na. Kaya naman, Panginoon, nawa ang iyong mga anak ay lalo pang tumindig at lalo pang ilabas ang Panginoon, ang Panginoong Kristo Jesus na kanilang tinanggap sa kanilang mga buhay, O Diyos. Nawa sa gabing ito, walang sino man ang lalabas dito na hindi ilalakad ang aming Panginoong Kristo Jesus. O purihin ka, O Diyos, at sambahin ka sa gabing ito. Ikaw lang ang pinupuri at sinasamba. Sa iyo pinagkakatiwala ang mga dalangin at ang buong gawain ito. Gayun din, Panginoon, ang iyong munting lingkod, naway tago mo sa iyong likuran at naway ikaw lamang ang makita. Ikaw lang, ang iyong mga salita lamang ang lumabas, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Akin na yan ang bawat isa na makaupo. At aking binabati ng isang magandang gabi ang bawat isa. Tunay nga ako'y nagagalak na makatayo minsan pa sa inyong harapan. At nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi na-cancel yung gawain natin ngayong Wednesday. Dahil kung hindi ako nagkakamali, parang sa buong buwan ng September, 2 lang yata yung Wednesday service natin. Dahil sa masamang panahon, sa mga bagyo na dumating. Ngunit salamat sa Panginoon, dumaan man ang bagyo, lumamig man ang ating lugar, ngunit ang mga puso ng mga mananampalataya ay lalong umiinit at lalong tumitibay. Hallelujah. Kaya naman ako'y nagpapasalamat sa mga bagay na yan at sa tagumpay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Nawa tayo patuloy na lumakad sa kanyang mga salita, knowing na kung ano man ang mga nangyayari sa libutan ito, isa lang ang pinapatunguhan nito, malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Kaya naman, nawa tayo patuloy na magpakalakas at tumindig sa ating pananampalataya. At sa darating na October, actually next week na,
mga ilang kapatid naman natin muli ay aalis kasama ko at ilang mga kabataan ay pupunta naman sa dako ng Samar. Nawa kami isama nyo sa inyong mga dalangin, sa mga finances, sa mga kailangan nawa isupply ng Panginoon. Dahil tunay nga hindi biro ang magiging biyahe at hindi rin biro ang magiging expenses, ngunit it will be all worth it all. Sa pakikinig ng salita ng Panginoon doon, sa fellowship ay hindi parang yung gastos ay pwedeng isang tabi. Kaya nawa, sama nyo kami sa dalangin, kasama si Brother Raul at ang kanyang family, at ang aking munting pamilya at ilang mga kabataan na sasama sa dako ng Samar. Praise God. At tayo ngayon ay magbuklat ng ating Biblia at ating buksan sa Romans 13, verse 11 to 14. Sabi rito, "And do this, knowing the time that now it is high time to wake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed." So verse 12, "The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light." Verse 13, "Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy." Verse 14, "Put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill its lust." Praise the Lord. Aking pamamagatan ng aking ibabahagi sa gabing ito na put on Christ. Ang Apostol Pablo ay nagsabi rito kung anong kailangan gawin, anong dapat gawin ng isang Kristiyano at isang mananampalataya. Kung ating titignan dito, when he refers dun sa sinabi niya sa umpisa sa verse 11 na, "And do this," nung aking binasa ang buong chapter mula sa chapter 1 ng verse 13. Aking nakita na yung sinabi ng Apostol Pablo na "and do this" sa verse na ito ay hindi lamang yung nandun sa pasunod ng mga verses, bagkus nagsimula ito sa verse 12 na kung saan tinuro ng Apostol Pablo kung paano mabuhay, paano ang isang Kristiyano lumakad na sinusuot ang Panginoong Kristo Jesus. Unang-una na rito, nung sinabi ni Apostol Pablo na "and do this", una niyang pinatunguhan sa verse 1 ng chapter 12 na kung paano ang buhay ng isang Kristiyano ay isang maging living sacrifice. Kung paano isinusuko ng isang Kristiyano ang kanyang buhay, kung paano niya ipinapagamit ang kanyang buhay sa Panginoon. Sabi nga dito sa verse 12, sa chapter 12, verse 1, "I beseech you therefore, brethren, may the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service." Ang Panginoon, ang Apostol Pablo ay nagtuturo sa atin na ang buhay ng Kristiyano na sinusuot ang Panginoong Kristo Jesus ay isinusuko at pinapagamit ang buhay sa Panginoon. Isang bagay na kanyang inumpisahan na dapat ang isang Kristiyano ay lumalakad na ayon sa salita ng Panginoon. Lumalakad na kung saan nais ng Panginoon kumilos. Na nakikita ang Panginoon sa kanyang buhay at araw-araw na pinapatay ang kanyang sarili. Pinapatay ang mga layo ng laman sa kanyang sarili upang makalakad sa kalooban ng Panginoon. Sabi sa Romans 16 verse 13, Romans 6 pala, verse 13. Romans 6 verse 13. "And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from the dead, and your members as instrument of righteousness to God." Tayo yung mga mananampalataya, nagsuko na at tinanggap na ang ating Panginoong Kristo Jesus, ang buhay natin ay hindi na dapat, kumbaga, ang ating katawan ay hindi na dapat nagagamit ng kasalanan. Kumbaga, hindi na dapat ito nagpapagamit pa sa kasalanan. Bagkus dapat araw-araw nating
araw-araw, consciously, araw-araw natin tayo ay ninilalakad ang ating Panginoon na ating tinanggap. Sabi rin sa same chapter, sa verse 16, do you not know to whom you present yourselves slaves to obey? You are that one slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness. Isang bagay na kailangan natin maintindihan kung saan natin ipinipresent ang ating buhay, doon tayo sumusunod. Kung ating patuloy na ipinipresent ang ating buhay sa kasalanan, kung patuloy nating ipinapagamit ang ating buhay sa kasalanan, yun ang ating sinusundan. Yun ang gumagamit, yun ang nagtitake control sa ating katawan. Kung kung hinahayaan nating patuloy na ang kasalanan ang kumilos ng kumilos, ang katawan na ito ay magpuproduce ng kasalanan. Paulit-ulit, patuloy na magagamit lamang ng kasalanan. Ngunit kung tayo bilang mga anak na ng Diyos ay tunay ngang tumanggap na sa Panginoong Kristo Jesus at nagpapagamit na, itong buhay na ito ay hindi mo na ilalapit pa sa kasalanan, bagkus ilalapit pa lalo sa ating Panginoong Kristo Jesus. Na kung saan, kumbaga hindi ilalayo mo na yung sarili mo sa kasalanan. Hindi mo na hahayaan na yung kasalanan na nag-enslave sa'yo in the past, ay i-enslave ka pa rin. Tapos ikaw ay nananampalataya na sa Panginoong Kristo Jesus. Hindi pwedeng mangyari na ikaw ay nabubuhay pa rin sa kasalanan at ikaw din at the same time ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Hindi sila pwedeng magsama. Kaya naman kung ating titignan na ang ating buhay ay tinubos na nga ng ating Panginoon, ating nang ilalayo ang ating sarili sa mga kasalanan. Ang salita ng Diyos ay lagi nagpapaalala sa atin na do not be conformed. Sabi nga sa Matthew 13 verse 22, do not be conformed with this world, but be renewed by the renewing of our mind. Diba sabi nung Sunday na kung tayo ngay tunay ang binago, ang ating isip ay binago, ang ating kilos ay susunod. Hindi pwedeng yung isip mo ay binago na salita ng Diyos, ngunit yung katawan mo ay gumagawa pa rin ng kasalanan. Yung katawan mo ay consciously pa rin gumagawa ng kasalanan. Kung ating tinanggap, kung ating tinayuan at sinasabing, ang Panginoon ay ang aking tagapagligtas at ako'y binago na, ang aking isip ay binago na, then, tayo ay may obligation na lumakad din sa sinasabi nating tayo niligtas na. Hindi na dapat nabubuhay pa no sa buhay na ating iniwanan. Huwag nating hayaan na yung mga cares ng buhay na ito ay mag-choke doon sa buhay na tinanggap natin sa Panginoon. Minsan, alam nyo, hindi lang naman kasalanan na nag-i-enslave sa atin. Minsan, hindi lang kumbaga, pati yung mga alalahanin, yung isipin, yan din yung nagiging hold sa iyo ng kaaway na hindi ka magtiwala ng fully sa Panginoon. Minsan yan ang ginagamit ng kaaway na kailangan mo ng budget, di ba? Kailangan mong pumasok, kailangan mong mag-overtime. Kailangan mong kahit Wednesday may gawain pero kailangan mong mag-overtime. Sunday may gawain, kailangan mong magtrabaho kasi kailangan mo ng pantustos. Huwag nating hayaan yung mga ganyang bagay ang magsimula na tayo ay malayo sa ating sinasabing ating tinanggap. Kung ating isinuot na ang ating Panginoong Kristo Jesus, we have the confidence na sabihin na ang Panginoon ang bahala sa akin. Hindi ko naman sinasabi na papabayaan ko ang aking trabaho, ngunit pagpapapili ko ang trabaho ko o ang gawain ng Panginoon, you know kung ano ang pipiliin mo. Hindi ko kailangan sabihin sa iyo kung ano ang dapat mong piliin, pagkus ikaw mismo sa iyong sarili, kaya mong sabihin kung ano ang pipiliin mo. Dahil you have put on Christ. Lagi mong inilalagay ang Panginoon sa iyo. Ang desisyon mo ay nilalagay mo sa Panginoon. Ang kaisipan mo, bawat hakbang mo ay hinahayaan mo ang Panginoon ang kumilos. Now, sa mga masusunod pang verse ng chapter 12, behave or walk our lives as believers of Christ. Yung sinabi ni Apostol Pablo dito na do this, pinakita niya rin na kung paano ang isang Kristiyano na lumakad. Paano nga ba ang isang Kristiyano lumakad?
dapat ba kung paano rin lumakad ang sanlibutan? Kung ating i-differentiate, paano ba lumakad ang sanlibutan at paano ba lumakad ang isang tunay na Kristiyano? Kung ating bang titignan, paano ba nila ikinikilos ang kanilang buhay? Paano ba sila nabubuhay? In general. Kung tayo nga ay talagang tumanggap na at ang Panginoong Kristo Jesus ay nasa atin ng buhay, alam natin yung difference ng isang Kristiyanong lumalakad kasama ang Panginoong Kristo Jesus at ang Kristiyanong nagsasabing lumalakad kasama ng Panginoong Kristo Jesus. There's a difference. Yung nagsasabi at ginagawang, yung talagang inilalakad niya at yung nagsasabi lang. Alam ng isang Kristiyano kung paano ba talaga ilakad ang buhay na isang Kristiyano. At ang Apostol Pablo dito ay nagsabi sa verse 9, Let love be without hypocrisy, abhor what is evil, cling to what is good, be kindly affectionate to one another with brotherly love in honor, giving preference to one another, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Pinapaalalahanan tayo na kung tayo ay lumalakad bilang mga Kristiyano, ang pagmamahal, lalo sa ating mga kapatid, ay hindi dapat nawawala. Kumbaga, hindi dapat nakikita. Sumunod, bilang ang isang Kristiyano na nakasuot-suot ng Panginoong Kristo Jesus, ang sabi ni Apostol Pablo, ay nagsasubmit sa authorities. Ano bang ibig sabihin nito? Kumbaga, yung authorities na ibinigay sa atin sa mundong ito, sa lupang ito, ay hindi natin dinidisobey yung mga laws, hindi tayo yung pasimuno ng rally na kung ano para tanggalin yung nakaupo sa ating bansa, because we endure. Dahil tayo ay pinaalalahanan na dapat tayo sumunod. We pray, we endure, at sinasabi natin na kung ito ang kalooban ng Panginoon, mangyayari ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, di ba, hindi tayo pagka oras ng eleksyon, hindi tayo nagsasabi na, dapat ito lang ang bobotohin natin. Hindi pwedeng ito kasi hindi pwedeng ganyan. Pagkus lahat tayo may karapatan dahil meron tayong sarili-sariling preferences. Pero kung sino man ang nanalo sa mga otoridad na yan, kung sino man ang mga nakaupo, we follow. Because we believe that na ang Panginoon ang naglagay sa kanila sa posisyong iyon. Sumunod, love one another. Isang bagay na laging pinapaalala sa atin na mahalin ang bawat isa. Ipakita ang pagmamahal sa bawat isa. Hindi naman hindi yung romantic way of love, pero yung love na ipinakita rin ng Panginoong Kristo Jesus sa atin. Yung love na kung saan, pagka nangailangan ng iyong kapatid at ikay may kakayanan, willingly mong ikayang ibigay. Yung love na pwede mong unahin ang kapanganan ng iba bago ang iyong sarili. Yung love na kahit ikaw na yung hindi masyadong yung love na willing mong gawin ang mga bagay para sa iyong gawain. Yan ang mga paalala ni Apostol Pablo nung sinabi niya sa 11 verse 1 na, and do this. We are being urged to walk in a manner na kung saan kailangan nating dapat i-reflect ang Panginoong Kristo Jesus na ating tinanggap. When we say we have Christ and we walk with Christ, kailangan nagre-reflect. Diba? Lagi nga natin narinig, kailangan obvious. Kailangan kita. Hindi lang pagka nandito sa gawain, pero mas lalo na pag nasa labas, pag nasa sanlibutan na. Mas lalong importante ang testimony mo sa sanlibutan dahil inaangkin mo na ikaw ay mananampalataya sa Panginoong Kristo Jesus. Now, dalawang bagay ang aking nais ibigay dito sa verse na ito na kung bakit kailangan nating isuot ang Panginoong Kristo Jesus. Kung bakit natin kailangang gawin yung mga sinabi ni Apostol Pablo na and do this. Yung living your life as a living sacrifice, yung paglakad ng isang Kristiyano, pag-submit sa mga authorities, yung mga bagay na ito, pagmamahal sa inyong kapwa. Isang bagay, ang una niya sinimulan, na knowing the time
that now is high time to wake out of sleep. Unang bagay na aking nais ipakita at ibigay is time is almost up. Ang oras ay malapit ng matapos. Ang oras ay hindi na, lagi nating naririnig, di ba? Pagka-MC, ang oras ay hindi na nagpapahintulot. Kailangan ng magising ng mga Kristiyano. Now, we are being waken up. Ngayon, ipinapakita sa, ating basahin sa ibang translation, sa Living Translation, sabi dito, that this all the more urgent, for you now know how late it is. Time is running out. Wake up, for our salvation is nearer than we first believe. Oh, I can imagine, ng mga panahon, way back 20 years ago, 30 years ago, sinasabi na tong verse na to na, wake up! Time is running out. Malapit nang bumalik ang Panginoon. At ngayon, patuloy pa rin sinasabi na, wake up mga anak ng Diyos. Gising na, tumayo na, bumangon na, prepare yourself for God is at the door. Ngayon, sinasabi na, ngayon, mas pagkat narinig mo yung sinabing na time is almost up, you can now see, kung papanoorin mo ang nangyayari sa sanlibutan, you can now see and you can say, yes, it is almost up. We need to work, we need to prepare, we need to be ready. Kailangan na magsimulang maging matatapang ang mga Kristiyano na tumayo at tumindig sa kanilang mga pananampalataya. Pagkus panahon na, ang panahon ay malapit nang matapos. Sabi sa 1 Peter 4 verse 7, First Peter 4, verse 7. But at the end of all things is at hand, therefore be serious and watchful in your prayers. Ang salita ng Panginoon ay nagpapaalala sa atin na ito'y hindi na panahon na banjing sa ating pananampalataya. This is not the time na parang magdalawang isip ka pa na susunod ba ako sa Panginoon o susundin ko muna yung pangarap ko. This is not the time para magkaroon ka ng pag-iisip na totoo ba yung pananampalataya ang tinanggap ko? O kapatid, ito na yung panahon na hindi ka na dapat nagdadalawang isip at nagpapatumpik-tumpik pa. This is the time na pagka sinabi na wake up and stand up, we will fight and we will stand up. Ito na yung panahon na kung saan meron ka ng assurance at you know that the faith that you give, na sinampalatayanan mo nung una kang tumanggap, ay ang tunay na pananampalataya. For it is now time, and the time is up. Malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Kung hindi pa natin ito nakikita, kapatid, baka panahon na para tanggalin ang mga talukap sa iyong mga mata. Baka panahon na para buksan ang iyong mga tenga. Tignan ang nangyayari sa sanlibutan ito. Kung hindi mo pa rin siya makita, hingin mo sa Panginoon. O Panginoon, sana makita ko ang sinasabi ng aming kapatid na malapit nang matapos ang panahon. And I can assure you, magmamadali ka. Magsa-start kang magkaroon ng trembling sa iyong puso. O Panginoon, handa na ba ako? Ready na ba akong kunin mo? Ready na ba akong tumayo sa iyo? If you know and if we really know, napakalapit na. Hindi ka na magpapaiwan dito na kung saan okay na ako rito, hindi ko na kailangan ibahagi pa, hindi ko na kailangan. Okay na, safe na ako. No. Kung alam mo malapit nang matapos, magdo-double time ka. Kung may mga kapatid ka pang hindi pa parte ng pananampalataya, kung may pamilya ka pa na wala pa, it's time to wake up and move. It's time to share the gospel na tinanggap mo. It's been so long. Ngayon, it's time to share your gospel. It's time to prove na yung pananampalataya natin na tinanggap ay ang tunay nga at kailangan mo itong sabihin. Hindi lang maiwan dito sa apat na kanto ng bahay, ng building na ito. Be sober, mga kapatid.
Alam niyo ba yung ibig sabihin ng sober? Yung free of alcohol. Dahil pagka alam naman natin, pagka nalalasing ang isang tao, nawawala yung ulirat niya. Kumbaga, may mga bagay siyang ginagawa na hindi niya na alam. May mga bagay siyang sinasabi na hindi niya alam na nasabi niya pala. May mga bagay siyang nagawa na nagugulat na lang siya pagising niya, nagawa ko pala yun. Ang ating Panginoon na nagpapaalala na let us all be sober. Kailangan meron tayong clear mind, na kailangan meron tayong clear vision na nangyayari. At kailangan meron tayong clear revelation sa ating mga puso. Alam nyo, isang bagay na magre-ready sa atin, if we know, and yung hindi mo lang naririnig, kumbaga, at yung hindi mo lang lagi napapakinggan na malapit nang bumalik ang Panginoon, malapit nang bumalik ang Panginoon, pero hindi pa nire-reveal sa'yo, hindi ka talaga magmamadali. Marahil, pwedeng naririnig mo siya, pero sa'yo, baka hindi pa. Baka matagal pa. Matagal ko na naririnig yan na malapit nang bumalik ang Panginoon, pero hindi pa naman. Dito mag-aano muna ako, magpapakasaya muna ako, papakayaman muna ako, magpapakasarap muna ako sa buhay na ito. Kasi hindi pa nare-reveal sa'yo. O kapatid, kung sa gabing ito ay hindi mo pa nakikita at hindi pa nare-reveal sa'yo, it's about time na hingin mo, na i-reveal sa'yo, na buksan ang langit sa iyong harapan, buksan ang revelasyon sa iyong harapan, na kung saan ang oras ay hindi na nagpapahintulot. Na kung saan kung saan hindi na malapit na. Kung hindi ko pa na-stress, malapit na. Let us all be alert. Kailangan maging ready ka. Nung pag ang panahon ay dumating na at tinawag na tayo na magsama-sama, dapat nandun ka, kapatid. Pagka tumawag na ng gawain, mas hindi mo naiisipin, paano yung trabaho ko, paano yung mga gamit ko rito, paano hindi. Pumunta ka sa gawain. For you know, time is up. Time is almost up. Hindi mo palalagpasin ang mga gawain kasi hindi mo alam kung kailan i-reveal ang oras at araw ng pagbalik ng Panginoon. Pero alam mong malapit na, so meron kang sense of urgency na dapat kung nasaan ang gawain ay nandoon tayo. Na nandun ako, dapat naririnig ko, malinaw ko naririnig. Yung gawain hindi lang sa live, hindi lang sa replay. Paano kung yung replay ay pagdating ng panahon nung sinabi na yung oras at araw kung kailan babalik ang Panginoon, nung pinapanood mo na, nung sasabihin na naputol yung replay. At nung tinatanong mo na sa mga kapatid mo, ano nangyari nung sasabihin yung ano? Hindi namin pwedeng sabihin. Sinabihan kami na huwag niyo sasabihin. Yung mga nakarinig lang pwedeng makapunta. Paano na lang, mga kapatid? Now, we are being urged na maging alerto. Yes, may mga nag-aaral pa. Yes, may mga trabaho tayo, may mga pangangailangan pa tayo. Pero wag nawa mangyari na yung mga bagay na yan ay maghihinder sa atin pagka tinawag tayo na pumunta roon at nandun ang gawain. Pumunta roon at may gawain, may revelasyon ng Panginoon. Huwag nawa sana maghinder sa atin yung mga bagay na yan. Yan yung kaya nating sabihin, kaya nating i-let go lahat para pumunta kung saan may sariwang katay ng laman. Sabi sa Mark 13, verse 37, Mark 13. Verse 37. And what I say to you, I say to all, watch. Have a clear vision on things that are happening. Manood, parang tignan mo. What I say to you, I say to all, watch.
Magsimula mong buksan ang iyong mga mata. May internet. I-search mo ano ba nangyayari na sa mundo. Ano na ba ang nangyayari sa sanlibutan? Bakit ba parang yung mga kasama ko sa church ay medyo aligagana? Ba't parang lahat sila nagsasabi na be ready, be ready? Ano ba nangyayari? May internet naman. Ang dali nang i-search ni Google. May internet. Okay naniniwala, lahat naman tayo, may internet. Kung walang internet, may mobile data. Yung information is within our grasp. Napakabilis nang makuha ng informasyon. Not way back 30 years ago, na para ka makapag-internet, kailangan mo ng card. At yung kable ng telepono, ikakabit mo sa likod ng computer para mag-dial up. At yung MB nun, gaano kabilis? KB pa yata, hindi pa yata umaabot ng MB. I can imagine kung gaano kahirap yung informasyon na yun at gaano kadali yung information ngayon. Sa Facebook lang, pagbukas mo, napakarami na nagsasabi. Ang internet ay nagiging testimony ng mga anak ng Diyos para mag-ready. Alam niyo, isang bagay na naging maganda sa 21st century, yung technology na meron tayo ngayon, is yung information para i-ready ang mga anak ng Diyos ay napakabilis ng ibigay. Napakabilis ng ihayag. Pagka may kailangan kang paalalahanan, may kailangan kang pagsabihan, isang type na lang at isang video call na lang, makikita mo pa yung mukha. Unlike before, sulat, telegram pa. Papadala mo pa sa post office, tapos yung post office, isa-segregate pa yan, tapos ipapadala sa tao na gusto mong paalalahanan. Nalaman mo yung nangyari sa kanya, gusto mo siyang encourage, and it will take ilang linggo ba bago dumating sa kanya. Minsan isang buwan bago dumating sa kanya. Naka-get over na siya. Nakatayo na uli siya. Tsaka niya lang nakuha yung sulat mo na, o kapatid, magpakalakas ka sa Panginoon. Ha? Tapos na yun at 1 month ago pa yun. E ngayon, pag narinig natin na ang isang kapatid ay nangihina, ang isang kapatid ay nadapa, napakabilis ng pwede nating gawing response. Napakabilis na pwede natin lahat tayo, karamihan, may way of transportation na. Kung yung iba may sasakyan, yung iba may motor, yung iba may tricycle, lahat tayo ngayon, napakabilis ng information, napakabilis na pwede nating puntahan ang ating mga kapatid. Kaya ngayon, hindi mo na pwedeng sabihin na, hindi ko kasi alam eh. Hindi na rason na parang, misinformed ako. Hindi ko nakita. Hindi na pwede. Dahil open na yung information. Hayag na. Titignan mo na lang. Iintindihin na lang. Now, isang bagay din na nagpapatotoo na time is almost up. Isang creation ng Panginoon. Na kahit ang mundo ay nagsasabi na malapit nang bumalik ang Panginoon. Ang sanlibutan ay nag-groan, sabi nga sa Luke 21 verse 28, kung ating mabasahin. Luke 21. Verse 28. Now, when these things begins to happen, look up. Sa Romans 8 pala, verse 22, sorry. Romans 8, verse 22. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Na kahit ang creation ay nagsasabi, now watch, ito na, nagsasabi na kami, nagpapahiwatig na kami, na yung naririnig nyo at yung sinasabi sa inyo na malapit nang bumalik ang Panginoon, this is the time. Kahit ang creation ay nagdi-desire na bumalik na ang Panginoon dahil pagod na rin ang ating mundo. Pagod na sa mga nangyayari, pagod na kung paano kinukuha ang kanyang resources. Ang ating mundo ay nasa sakit. She is in pain. Kumbaga,
masyado na siyang nagle-labor, nagtatrabaho para sa atin. And he longs na pang makapagpahinga. And now, siya mismo nagsasabi na malapit na ang aking kapahingahan. Hindi ba dapat tayo rin ay nagagalak dahil ang sanlibutan, ang mundo ay nagsasabing malapit na ang aking kapahingahan? Paano pa kaya tayo? Na nakikita natin na ang mundo ay kung ano-ano na ang nangyayari, di mas lalo tayo nagagalak na malapit na ang aking kapahingahan. All of this will end. Yung hirap, yung sakit, yung pagod ay malapit nang matapos, and I will be with my God. Malapit na. Sabi sa Luke 21 verse 28, sabi sa Amplified version, now when these things begin to occur, stand tall and lift up your head, because your redemption is drawing near. Alam niyo dito merong open-close parenthesis dun sa pagkasabi ng lift up your hands, may nakalagay, enjoy. Pag nakikita mo na kung ano nangyayari sa sanlibutan, gera kasunod ng gera, kahirapan kasunod ng kahirapan, pahirap ang nangyayari, pataas ang bilihin. Kumbaga pabigat ang mga sitwasyon ng buhay. Oh, mga kapatid, yes, nahihirapan ang ating pisikal na katawan. Pero nawa ang ating mga espiritual na pagkatao ay nakatingin na sa langit, nakatingin sa mga ulap at nagsasabing, oh, malapit na, nakikita ko na ang aking Panginoong Kristo Jesus na lumalabas sa ulap para ako'y salubungin. Nawa, tayo mga kapatid, bagamat tayo nahihirapan at nabibigatan, we have this joy na nasa ating puso at nakatingin at laging nakatingin sa Panginoon, sa oras ng Panginoon. At nagsasabi na, oh Lord, come. Even so, come, Lord. Sabi pa dito, because suffering ends as your redemption is drawing near. Ang kahirapan, ang pagpighati ay malapit nang magwakas. Time is almost up, mga kapatid. Nawa, yung sinasabi na stand ay hindi lang pag nandito sa gawain. Bagkus pagkalabas, we will stand. Sabi dito, when we see things begin to happen, be of good cheer. Maging magalak ka dahil malapit na ang iyong kaligtasan. Praise the Lord. Sabi sa verse 12, dito, nagpaalala ang Apostol Pablo, the night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Ang gabi ay malapit ay tapos na, nagbubukang liwayway na, ang araw ay umaangat na. Isang tabi na ang mga gawa sa gabi. For the sun is up, gawin ang mga gawain na kailangan gawin sa liwanag. Dahil ang Panginoon ay babalik na. Ating tignan ang ating mga sarili, ating hayaan ang liwanag ng Panginoon ang mag-take over sa ating buong pagkatao. At hayaan natin ang mga bagay na kailangan matanggal ay matanggal na. Dahil ang liwanag ay nandyan na. Tumataas na ang araw. Prepare, move, wake up. Diba? May kasabihan yung mga matatanda. So lagi nasasabi sa akin ito nung dati. Sumikat na yung araw, nagbuhos na ng biyaya ang Panginoon, tulog ka pa din. Wala ka nang nasalo. Yung lupa na yung nakakuha ng biyaya na dapat para sa'yo. Kasi natutulog ka. Di ba? Lagi pinasasabi ng ating mga magulang, anak, gumising ka na, umaga na. Anong oras ka pa kikilos? And we are being reminded.
Alam niyo, minsan, pag titingnan natin ang mga saway na to ng ating mga magulang, ito'y nakasawa sa atin din sa ating Biblia. Wake up! Wake up! Gising na, anak! Yung biyaya, nauubos na. Tulog ka pa din. Yan ay isang biro ng ating mga magulang dati, di ba? And now we can see na, anak, gising na. Tayo na. Ayan na. Yung sinasabi ko sa'yo, andyan na. Di ba sabi ko, gumising ka na maaga. Ganun. Isang tabi mo na yung mga gawa ng kadiliman. Ano ba yung mga gawa ng kadiliman? Kung ating makikita at ating lang madi-differentiate, malalaman mo ang gawa ng kadiliman. At doon ka, simulan mong gumawa sa liwanag. Tanggalin mo ang mga gawa ng kadiliman. Hayaan mo yung liwanag ng Diyos ang lumabas sa iyo. For now, the time is up. Alam niyo isang bagay na kung tayo ang binhi na yan na ating natanggap sa ating mga puso, ayan din naman yung magliliwanag sa iyo. Kaya naman kung hindi mo hahayaang, ay kung yung liwanag na yan ay itatago mo, mawawalang bisa iyan. Ngayon ay kailangan mong ilabas. Sabi sa Ephesians 5 verse 8, Ephesians 5 verse 8. For we are once in darkness, but now you are light in the world. Walk as children of light. Now, if we are truly converted at suot-suot natin ang ating Panginoong Kristo Jesus, walk as would Christ would walk. Stand as would Christ would stand. Stay sa pananampalataya na yan. Dahil ikay nililigtas na, inihaon na sa kadiliman. Huwag mo nang balikan yung kadiliman na pinanggalingan mo. Nakita mo na yung ginawa sa'yo ng kadiliman na yan, huwag ka nang bumalik, huwag mo nang asamin pa. Baka pwedeng yung hinliliit ko lang yun nandoon para medyo meron pa rin. Huwag na. Let go of the darkness. Hayaan mo na siya. Nasa liwanag ka na, ba't ka pa mananatili sa kadiliman? Hinila ka na papunta sa liwanag, babalik ka pa sa kadiliman. No. Walk as children of light. Because nakita mo na yung liwanag ng buhay. Naranasan mo na yung kapangyarihan ng liwanag na yan. Naranasan mo na, nakita mo na kung paano gumawa. Babalik ka pa ba doon sa kung saan wala kang nakikita? Babalik ka pa ba sa kadiliman na kung saan napapagod ka lang, parang nauubos lang yung buhay mo pero walang nangyayari? Diba, hindi na. Nawa, sa gabing ito, makita natin na yung mga bagay na yan, kung tayo ay totoong isinusuot ang ating Panginoong Kristo Jesus, ay makita natin na itong mga bagay na ito ay inalis na ng ating Panginoon. Huwag na nating balikan pa. Huwag na nating huparin si Kristo. Hayaan natin siya ang manguna at mag-take control ng ating buhay. Sunod na second point ng aking gustong ibahagi sa inyo, stand, walk, and stay in Christ. Kung tayo ay sinuot na ang ating Panginoong Kristo Jesus, stand. Sa paanong paraan? Pagka yung mga bagay sa mundo ay parang nag-chip in na sa'yo, nagsisimula ka ng mag-doubt sa pananampalatayang tinanggap mo, stand your ground. I have Christ. I can do mo kayang sabihin na I can do all things through Christ who gives me strength. Because you have Christ. Masasabi mo lang na kaya mong gawin ang mga bagay sa tulong ng ating Panginoong Kristo Jesus kung nasa iyo si Kristo Jesus. Hindi mo kayang sabihin, alam mo, di ba, ang daming nagsasabi, ang daming may favorite verse ng verse na yan, na I can do all things through Christ who gives me strength. Lahat yata ng tao, yan ang ginagamit na encouraging verse, na kaya kong gawin lahat, kaya kong gawin. Talagang, pero tayo, ano ba ibig sabihin ng I can do all things na to? Pagka tayo tumayo at nagsabi sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kabigatan,
Sa gitna ng mga pagsubok, when we say we can do all things through Christ, because we have Christ. Hindi dahil kunwari naniniwala ka kay Kristo, pero dahil naniniwala ka kay Kristo. Naniniwala ka at nananampalataya ka na si Kristo ay nasa iyo. Now, stand, kapatid. Be of good cheer. Tayuan mo, tindigan mo ang iyong pananampalataya. At kung ang tenga mo ay nagsisimulang may magsabi na hindi naman totoo ang tinatayuan mo, hindi talaga bang ganito, ganyan. Stand. Proclaim yung pananampalataya na tinanggap mo that I am a child of God. Sabihin mo, pagka nagsisimula na namang yung utak mo ay maklaud ng mga bagay-bagay, stand. Lagi mong alalahanin na tumayo dahil suot-suot mo ang Panginoong Kristo Jesus. At huwag mong hayaan na kunin yan sa iyo ng kaaway. Huwag mong hayaan na magapi ka pa, for you have Christ. Kailangan natin laging makita at maalala na tayo ay ligtas na. Na tayo ay lumalaban hindi para magtagumpay, kundi para galing sa tagumpay. Yung quote na yan ay kung talagang tayo ay tumitindig at tumatayo ay napakasarap ulit-ulitin. Na hindi na tayo lumalaban para magtagumpay dahil may nagtagumpay na 2,000 years ago. May umako na ng mga bagay na dapat sa atin 2,000 years ago. Now, He has victory over death. Ngayon, tayo, hayaang na lang. Tapos na yung kahirapan. Dinala niya na yung kahirapan. Ang duty na lang natin ay tanggapin at ilakad at isuot. We no longer, hindi na natin kailangan mag-suffer pa para isuot. Susuotin mo na lang. Hindi mo na dadalhin pa. Hindi ka na magpapakahirap pang bitbitin. Isusuot mo lang. At ilalakad. Sabi dito sa verse 13, let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. Now, pagka sa normal na trabaho, syempre pag sa gabi, dati, pagka gabi, wala na talaga nagtatrabaho dahil madilim, wala namang ilaw. Ang ilaw lang ay mga gasera, lampara, yun lang ang source of light nila, wala naman silang kuryente. Kaya pagka naggabi, tigil talaga lahat. Naranasan nyo na ba yung pitch black na gabi? Na parang kahit street lights, liwanag lang ng buwan yung meron? Di ba hindi, ang hirap kumilos? Para ka nangangapa. Pero, ngayon, na sumikat na at umangat na ang araw, iwanan mo na yung mga gawain na nandoon. Bitawan mo na. At lumakad, naayon sa yung mga gawain na dapat na nasa liwanag. Pagka ikay bumangon na at magtatrabaho na, di ba, sa liwanag. Kahit ngayon, sa atin, pag tayo lumakad, though we walk through the valley of the shadow of death, hindi ka na mangangamba dahil you have the light. You have put on the light. Lumalakad ka kasama yung liwanag na yan. You became the light. At kung atin lamang ito maiintindihan, hindi mo na gagawin yung mga gawa ng kadiliman. Kasi pwedeng maka-apekto sa liwanag na dala-dala mo. Ano ba yung mga works of darkness na ito? Sa Galatians 5 verse 21. Galatians 5 verse 21. Envy, murders, drunkenness, revelries, and like of which I tell you beforehand, just I also told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Mga bagay na ito, yung mga kasalanan na ito na nasa kadiliman, if you have put on the light, let go na rin yan. Wala na rin puhang yan. Darkness is the absence of light. At kung ating ito naiintindihan, once na suot mo na ang Panginoong Kristo Jesus, the light of this world ay suot mo na, yung darkness ay wala ng puwang. So let go. Tapos na ang pagkilos mo sa kadiliman. Tapos na ang paggawa mo sa kadiliman. Now you walk
walk with the light. Walk na parang hindi nakataas noo dahil nagyayabang ka, pero lumalakad ka na may humility at may humbleness na ikaw ay dating nandoon sa kadiliman, ngayon ay nasa liwanag na. Walk na parang na ikaw ay naniniwalang nagtagumpay ka na sa kadiliman na iyong pinanggalingan. Stand and walk, mga kapatid. Now, sabi sa Galatians 5:16 sa 16, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Paano ba natin masasabi na, ano ba ibig sabihin na pag-walk in the Spirit? Walk with God. Walk. Lumakad na may consciousness with a sober mind, na lagi mong sinasabi, lagi mong inilalagay sa iyong sarili na ikay lumalakad na wala na sa kadiliman. Lumalakad na may nadala-dala ang Panginoong Kristo Jesus. Walk in the Spirit. Ano ba yung Spirit na nasa atin ay hindi kahit kailanman ay angkop sa kadiliman, bagkus nasa liwanag. So we have to walk. Kailangan nating ipangalandakan sa lahat, pangalandakan sa sanlibutan na tayo ay na kay Kristo. At si Kristo ay nasa atin. Kailangan nating laging i-testify at sabihin sa sanlibutan na we no longer live in darkness. Dahil yun ang nararapat. Dahil ang liwanag na yan ay kailangan i-testify, kailangan ibahagi, kailangan ipakita. Dahil wala namang nagsisindi ng lampara at nilalagay sa ilalim ng kama. Yan ay nilalagay kung saan maliliwanagan ang buong lugar. At kung yung liwanag na yan ay suot-suot mo, huwag mo rin ilagay sa ilalim ng kama. Huwag kang magtago sa cabinet. Huwag kang magtago sa sayan ng ating mga magulang. Pagkus, stand up. Ilabas mo. Ipakita mo na ito ang tinanggap ko sa Panginoong Kristo Jesus at gusto ko ring matanggap mo. Declare your salvation. Ipakita mo ang iyong sabihin mo, i-testify mo, ipagmalaki mo na ikay iniligtas ng Panginoon. That's walking in the light. Now, sa verse 14 ng Romans, but put on the Lord Jesus Christ and make no provisions for the flesh. Lahat ng mga bagay na ito ay nagsasama lang sa isang bagay. Put on Christ. If we put on Christ, we will live our life as a living sacrifice. If we put on Christ, we will love one another, especially our brethren. If we put on Christ, we will submit sa mga authorities na binigay ng Panginoon. If we put on Christ, we will walk how a Christian should walk. Mga bagay na ito ay sinasama sa isang bagay lang. If we really are with Christ, we will put on Christ. At ang mga bagay na ito ay susunod na lang. Mga bagay na ito ay magsisimula ng gumawa at kumilos sa atin. Yes, meron pa rin tayong mga pagdadaanan, minsan madadapa pa rin, minsan magkakamali pa rin. Pero hindi na yan mag-hold back sa'yo to walk with Christ. Hindi na yan magkakaroon ng hindi na yan magte-take hold sa'yo. Dahil you have put on Christ. At nananiwala ka na ang Panginoon ay nasa iyo, ang mga bagay na yan ay kailangan mo lang ihingi ng tawad at iluhod sa Panginoon. At pagkatapos, lumakad ka at magpatuloy. Sabi sa Colossians 3 verse 12, Colossians 3, verse 12, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercy, kindness, humility, meekness, and long-suffering. Itong mga bagay na ito, yung tender mercy, kindness, humility, meekness, long-suffering, all that will follow if we put on Christ. Pagkat nating tinanggap at isinuot ang ating Panginoong Kristo Jesus, humility, humbleness, righteousness, lahat ng mga magbubuting bagay na pwedeng gawin sa iyo ng Panginoon, ay susunod na sa iyo. Andiyan na yung mga bagay na yung mga dating akala mo mahirap, ngayon parang dumadali dahil you have Christ.
Yung parang hirap na hirap kang magpatawad, you start to forgive. Because you have put on Christ. Yung hirap na hirap kang para mag-testify ng kabutihan ng Panginoon, now you start na parang hindi ka mapigilan at lahat ng tao nakakausap mo, alam mo ba ang ginawa ng Panginoon sa akin? Alam mo ba? Because you have put on Christ. Kung atin lamang maiintindihan at makikita na ang pagsusuot sa ating Panginoong Kristo Jesus ay kailangan nakikita, kumbaga nagmamanifest sa atin na kumbaga parang hindi lang sa bibig, kumbaga pati sa gawa. Diba? Sa isip, sa gawa, at sa salita. Diba? Sa panatang makabayan nga, di ba? Sinasabi natin yan. Paano pa kaya sa panata ng pananampalataya? Sa isip, sa gawa, at sa salita, makikita dapat ang Panginoong Kristo Jesus. If we declare that we have Christ, we have to walk according sa image ng Panginoon. According kung paano dapat lumakad ang isang Kristiyano. Now, sabi sa Philippians 3, verse 14, ako'y malapit na rin magtapos. Philippians 3, verse 14. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ngayon, na alam na natin na ang ating kaligtasan ay malapit na. Ang pagbabalik ng Panginoon ay nalalapit na at nakikita na natin ang mundo ay nagte-testify na ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Press on, mga kapatid. Stand your ground. Walk and testify ng kabutihan ng Panginoon ang ginawa sa iyong buhay. Press on towards the goal. Ano ba yung goal? Makasama sa rapture. Makita si Kristo ng harapan at makapagsama-sama na nagpupuri sa Panginoong Kristo Jesus. That is our goal. And if kung tayo naniniwala na yung goal na yan ay malapit ng makamit, hustle up, mga kapatid. Stand up. Wake up. Move towards that goal. At kung ikay nahihirapan, nabibigatan pa, o hingi mo sa Panginoon na bigyan ka ng kalakasan, for you can do all things to Christ that gives you strength. To move forward that goal. Hindi yung goal na para makamit mo yung pangarap mo, tsaka mo gagamitin. No. Yung goal na makasama ka at makita mo ang iyong Panginoon ng harapan. Oh, how amazing that will be na ikay makasama, na tayo'y makasama sa panahon na yan, na pagka dumating na yung panahon na kung saan ito na nga, we can all say, thank you Lord, I have endured. I have pressed on and now I have finished my race and I have already won the race. Kaya nating sabihin yan, for we have put on Christ. At kung ating laging aalalahanin, kung tayo magkakaroon lagi ng conscious decision, na every time na tayo lalabas, na tayo tatayo, gigising sa umaga, hindi mo iiwan si Kristo sa sabitan ng iyong bahay, sa likod ng iyong pinto, sa iyong cabinet. Hindi. Pagka ikay lalabas, gigising tatayo ka, nasuot-suot ang si Kristo. Lalabas ka, makikipag-usap ka, you will testify of Christ and you will show who Christ is. Dahil yan ang ating buhay bilang mga Kristiyano, na lumakad, na naaayon sa buhay ng ating Panginoong Kristo Jesus. For the time is almost up, mga kapatid. Konti na lang. We have only to endure. Kailangan lang natin mag-endure ng konti na lang. Konti pa. Ang sanlibutan na ay nagsasabi, ang mundo na, ang mga balita na ay nagsasabi, konting-konti na lang. Stand your ground, mga kapatid. Walk in your faith. Stay with Christ. Put on Christ. Now, akin na niya ng bawat isa na tumayo habang ating sinasamba ang ating Panginoon. Nanawa, sa gabing ito, tayo ay ating makita tayo magkaroon ng sense of urgency, ng sense of na lumakad at magsimula at magising. Yes, meron pa rin tayong mga pangangailangan sa lupa, pero
we have to move. Kaliwat kanan na anumang balita, kaliwat kanan na ang gawain. Ang dami na nagsasabi. Ang dami ng ang mundo ay hinug na. Kailangan ng mga laborers. Christ is calling sa mga manggagawa, mga kalalakihan, mga kababaihan. God is calling us to move, to walk, to start waking up. Umaga na, mga kapatid. Ito na. Ayan na, andito na ang kaligtasan na ating inihintay. Yung ating tinitignan. Malapit na sa ating abot kamay na ng bawat isa. And if we want to be included dyan sa salvation na yan, press on, mga kapatid. Walk. Stand. Hallelujah. Ating awitin, ang awit na yan. Press on.